Maraming nagtatanong kung ano ang primary duty ng isang pollution control officer ng isang kumpanya. Ang sagot natin diyan, syempre, doon din sa legal reference na meron tayo. So let me show it on the screen. Now, on the screen, meron tayong legal reference. Ito ang DAW 2014-02. Diyan natin pagbabasihan kung ano ang primary duty ng isang pollution control officer. So sa atin, kapag kung may magtatanong sa atin kung saan makikita ang primary duty ng isang pollution control officer, diyan tayo sa ating DNR Administrative Order 2014-02. At diyan kasi ang nakasulat tungkol sa guidelines for PCO accreditation. So paloob dito sa DAO 2014-02 ang mga duties and responsibilities ng isang pollution control officer. Particularly ang nakasulat sa Section 8. Pupunta tayo sa Section 8 as shown on the screen. Section 8, Accreditation of PCO. And then Section 10, Duties and Responsibilities of Accredited PCO. So kapag ikaw ay accredited na bilang PCO based on Section 8, meron kang official accreditation na galing sa EMB Regional Office. Dito nakasulat sa Section 8, Item number 2, the regional director shall act on the application for accreditation of the appointed PCO within 15 calendar days from receipt of the application. For approved application, the RD shall issue the certificate of accreditation containing, among others, the responsibilities and accountabilities of the PCO and the managing head of establishment. So kapag accredited ka na bilang PCO, meron ka ng primary duties to perform your duty as PCO. At saan mababasa ang duties and responsibilities ng isang PCO? Doon natin ito mababasa sa ating section 10. So sa ating mga accredited PCO, ang duties and responsibilities ng isang PCO matatagpuan mo sa iyong Certificate of Accreditation, and syempre dito sa legal reference natin based on Section 10 of the DNR AO 2014-02. So ano ang number one or first duty na responsibility ng isang pollution control officer, particularly accredited pollution control officer? I read and I quote Section 10, Duties and Responsibilities of Accredited PCOs. The accredited PCO shall perform the following duties and responsibilities. Nangunguna dito ang sinasabi. Item number 1, I read and I quote, together with the managing head, ensure compliance with the requirements of PD 1586, RA 6969, RA 8749, RA 9003, RA 9275, their respective implementing rules and regulations, IRRs, and other pertinent rules and regulations. So kung tatanungin sa atin ano yung unang duty ng isang PCO, mapapansin nyo dito ang sinabi, together with the managing head. Hindi naman dapat hihiwalay mo na ang sarili mo bilang accredited PCO. Kailangan
duty mo pa din na lagi kang makikipag-coordinate, collaborate sa iyong immediate supervisor or next higher immediate supervisor, tinatawag nating managing head. So, kayong dalawa, the PCO and the managing head, ay magtutulungan. Kaya nga together, kasama. At part ng duty na ito sa pagtutulungan, pagsasama, ang pagsisiguro, the to ensure compliance of the company, the requirements of major environmental laws. So kung meron tayong Philippine environmental laws, ano ang mga provision doon? Ito na ang batas na 1586, 6969, 8749, 9003, and 9275. Kailangan masigurong pumapasa o nagko-comply dyan. Now, very common sa isang PCO and managing head na mag-agree na tama yan. Agree ako dyan na dapat siguruhin na compliance sa mga requirements ng batas. Pero pag tiningnan mo dyan, pag sinabing ensure compliance, hindi lang gusto ng DNR na mag-agree ka sa kanila, sa requirements ng mga batas. Kailangan ay mag-adhere. So adherence to the requirements of PD 1586, RA 6969, RA 8749, RA 9003, and RA 9275. Okay yon to agree na siguruhin na nagko-comply ang company sa requirements ng mga batas. Pero ang mas gusto nila dito ay yung adherence. Maganda yung agreement to agree, pero ang mas maganda is to adhere. Sumunod talaga sa requirements na yan nung mabasa mo na ang mga provisions ng mga batas. So it's the first duty of the PCO together with the managing head na siguruhin na nagko-comply sa requirements ng mga batas. Ngayon, may mga batas na sinasambit dito at ano yung mga requirements na kailangan mong siguruhin. So halimbawa sa ating unang batas na nabasa, ito ang PD 1586. It refers to the Philippine Environmental Impact Statement System. So mas kilala ito sa PEISS of 1978. Tagal ng batas ito. Now, isa sa requirement ng batas na ito na kailangan siguruhin ng isang PCO na mag-comply ay ang nakasulat doon sa Section 4 of this law. Ito yung tungkol sa Environmental Compliance Certificate. Now, if you are the proponent of a project, you need to comply with Section 4 if your project is environmentally critical project or project located in a critical area. So before implementing such project, the proponent is duty bound to secure an environmental compliance certificates. That's one of the requirements of PD 1586. And when you have been granted with Environmental Compliance Certificate or ECC, ang kasunod na niyan na sisiguruhin mo na gagawin mo, i-comply mo, ay ang submission ng compliance monitoring report. Napaka-importante sa regulatory agency to na i-showcase mo, i-present mo ang iyong compliance to the conditions indicated in your environmental compliance certificate. So sino ngayon ang
magsasubmit ng compliance monitoring report. Kasama din dyan ang pag-submit ng self-monitoring report. So, yan yung mga requirements ng PD 1586. At kung titingnan natin ang Section 10, may naka-indicate dyan sa item number 13. I read and I quote, number 13, promptly submit CMRs and SMRs duly accomplished and signed by the PCOs, approved and certified correct by the managing head and notarized. So, bilang PCO, your role is to ensure compliance with PD 1586, ensuring acquisition of an environmental compliance certificate for the project, and once granted by DNR-EMB, ang kasunod na ang submission ng Compliance Monitoring Report or CMR and Self-Monitoring Report. So mahalaga yan sa duty ng isang PCO, yung ating first duty. Okay? Ang nasasambit pa na batas ay yung ating RA 6969, no? Ano ang RA 6969? This refers to the toxic substances, hazardous and nuclear waste control act of 1990. Yeah. So itong batas na ito, may implementing rules and regulations ito. Ito yung DNR AO 1992-29. So, yan yung IRR of RA 6969. At na-strengthen pa ang procedures and standards niyan, yung nakasulat sa DNR AO 2013-22. So that's the procedures and standards for the management of hazardous waste. Ngayon sa Chapter 3 of DNR AO 2013-22, sinasabi dito na waste generators are required to register as hazardous waste generator to EMB Regional Office. So ano ang requirement dito sa batas na ito na sisiguruhin mo bilang PCO na sinasabi dito to ensure compliance with that requirements. So kailangan magkaroon ng tinatawag natin na DNR ID number. So, yan yung isang requirement. Saan mo makikita itong DNR ID number na ito? Oh, naka-indicate yan sa tinatawag natin na hazardous waste generator registration certificate. So, kung meron kang environmental compliance certificate na sinisecured in compliance with PD 1586, ang RA 6969 naman, isa sa mga requirements nito, among many, madami kasi yan eh. Itong ating Hazardous Waste Generator Registration Certificate na meron nakalagay na DNR ID number. So yun, lahat na ba merong Hazardous Waste Generator Registration Certificate? Hindi pa lahat kung hindi ka pa mag-register. So kailangan mo munang mag-register sa EMB Regional Office. Saan tayo nagre-register? Through online hazardous waste management system, no? Yan is via hwms.emb.gov.ph. Ano? So, dyan tayo nagre-register. So, hindi
lang verbal itong ensure compliance na sige, okay yan, nag-agree ako dyan. Ang mas kailangan ay mag-adhere tayo dyan. Sumunod talaga, ano yan, yung mga requirements na mismo. So, bilang PCO, you have the duty and responsibility to secure environmental compliance certificate, submit compliance monitoring report, and some self-monitoring report. Under RA 6969, you have the duty to register as a hazardous waste generator, and then magkaroon ka ng hazardous waste generator registration certificate. Ang kasunod na nito ay ang pag-submit ng ano self-monitoring report. So kapag nagkaroon ka na ng hazardous waste generator registration certificate, ang kasunod na ay ang pag-submit ng self-monitoring report. Kaya hindi rin madali basta itong duty number one. Hindi, number one pa lang yan. Mag-uusap pa tayo hanggang 21. O, number one pa lang tayo. So, ano pa ang batas na kailangan siguruhin na kukumply ng isang PCO? Ito nakasulat sa RA 8749 and ito ay kilala sa Philippine Clean Air Act of 1999. No? So, dito, um, ang requirements ng batas na ito sa lahat, especially sa mga owner, operator ng mga facilities, operator, owner ng mga equipment emitting regulated air pollutants. Ang tawag natin doon ay air pollution source installation. Ang requirement na hinahanap dito ay yung permit to operate or PTO, kilala sa PTO. Pero, permit to operate ng fuel burning and non-fuel burning equipment. Yan. Dapat meron kang makuhang permit to operate sa DNR EMB Regional Office. At itong mga fuel burning and non-fuel burning equipment are equipment emitting regulated air pollutants as exemplified in DAO 2000-81 at yan po ang IRR ng RA 8749. So what is the role of the PCO to ensure compliance with RA 8749? Mag-secure ng permit to operate. So kapag wala kang permit to operate, meron kang ino-operate niyang at mini-maintain niyang air pollution source installation. Ano mga example ng air pollution source installation? Oh, gaya po ng generator set, gaya po ng ating mga boiler, gaya ng ating mga furnace, gaya ng ating mga fuel storage tank. So marami po tayong mga equipment na fuel and non-fuel burning equipment na subjected sa permitting requirements. So bilang PCO, we need to ensure that we secure permit to operate. At once na makakuha ka na ng permit to operate, ang kasunod na nito ay submission of a self-monitoring report. O ayan na naman, yung pagkakakuha mo ng permit, hindi pala tapos pa. Hindi pa tapos. Kundi patuloy ang submission ng tinatawag na self-monitoring report. So gusto ko pa sanang i-discuss ang RA 9003 and RA 9275 pero mukhang mahaba na at take up na lang natin ito sa mga susunod pa nating panahon. And if you have more questions regarding this
duty of the PCO. Item number one, I read and I quote, together with the managing head, ensure compliance with the requirements of PD 1586, RA 6969, RA 8749, RA 9003, RA 9275, their respective implementing rules and regulations, IRRs, and other pertinent rules and regulations. So, mas makakabuti din na magtanong tayo sa DNR-EMB para sa kumpletong detalye ng mga requirements niyan. Sila kasi ang implementing agency. They are mandated to implement national environmental laws, ang DNR Environmental Management Bureau. Kaya kung tayo ay ah, magtatanong sa kanila, masasagot nila yon dahil sila po ang implementing agency. Magtanong tayo sa kanila kung may mga gusto tayo, kung may malabo sa ating na pag-uusapan. Mas sila ang makakasagot nito. Ito ay gabay lamang or guide lang natin na napag-uusapan. Thank you very much everyone for timely listening, and if you have more questions, just type it below. Thank you very much and God bless us all.